Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang gabi po sa bawat isang naka-ready na mag-tune in ngayong gabi po. At timely po na ang ating gawain. Thursday is also, ito po yung last day ng taong 2020. So talagang we are so blessed na ito'y in-schedule talaga ng Panginoon. God is giving this time for us, for this last day of this year, bago po matapos ang taon, ay pasalamat tayo sa Panginoon, mabigyan natin siya ng karangalan at kaluwalhatian sa ating mga buhay. So salamat po sa Panginoon sa araw na ito. So before the end of this year 2020 ay magkaroon po tayo ng maikling gawain, magkaroon tayo ng maikling pagtitipon. Magandang gabi po, Sister Marian Sarimos, siya ang kauna-unahang nakita kong nag-connect. So welcome po sa gawain ng ating Panginoon. At indeed, God is good, God is so great. Ang Diyos po natin ay mabuti, ang Diyos po natin ay tapat, ang Diyos po natin ay hindi nagbabago. So, bago po pumasok ang bagong taon ng 2021, ay italaga natin ang ating buhay sa Panginoon. Let us commit our life, let us offer our family, let's pray together. Napakahalaga po. Magandang gabi kay Sister Lency, kay Ate Christy Oliveros. Welcome po sa gawain ng ating Panginoon at nandyan po kayo, nakaabang. Ready po. Ready na ba ang mga bilog-bilog dyan? Mga bilog na prutas, Kanina pumunta po ako ng palengke, ay talagang nakaka-stress sa palengke, Mga tao ay nagkakagulo, nag-aagawan sa mga bilog na prutas. Lahat ng bilog hinahanap, At hindi ko ba alam, So kaya yung topic po natin ngayong gabi is nabilog na year 2021. Iniisip ko nga kung ano ba ang kaugnayan ng ating buhay sa mga bilog na bagay, Alam nyo po, isang bagay na iniisip ko po, pinag-aralan ko, halimbawa yung mga bilog, bakit po naglalagay ng mga bilog, nagsusuot ng damit na may bilog? Because of the belief, dahil sa paniniwala na maraming pera ang darating, Yun ang isang dahilan. So nakakalungkot, Kaya nagsusuot ng mga bilog o damit na mayroong bilog sa kanilang katawa, sa kanilang damit. Mayroong mga bilog-bilog na hugis dahil daw para dumating ang maraming pera. Pangalawang dahilan bakit nagpapaputok, para daw itaboy ang mga kamalasan. So lahat ng yan po lilinawin natin mamaya tungkol sa salita ng ating Panginoon, tungkol sa ating future, kasi we are talking about our future. Ang pinag-uusapan po natin dito ay ang future po natin. Ang pinag-uusapan po natin dito yung ating buhay sa hinaharap. Kaya nga nagre-ready ka. You are preparing for your future, for the coming year. Kaya nagsusuot ng mga bilog, naglalagay ng mga prutas na bilog, para yung parating na taon maraming pera. Yun ang paniniwala ng mga Pilipino. It was commercialized. Ito'y ginawang komersyo ng mga negosyante, Kailangan, magsuot kayo ng bilog na yung damit niyo may bilog-bilog, para maraming pera ang darating, Ang iba naman ay yung posisyon ng pinto ng bahay, salamin, sa nakaharap. Lahat ito ay nagiging issue sa bukas, sa future ng buhay ng tao. Nakakalungkot po na doon nakadepende ang buhay ng tao. So, ready na ba yung mga bilog-bilog ninyong prutas dyan? Ready na ba? Nakasuot ka na ba ng damit na may bilog-bilog? Naka-ready na ba yung mga paputok, pangtaboy ng malas, sabi nila? So, lahat ito ay dahil sa paniniwala. Dahil sa mga kontribusyon ng mga nadidinig po natin, natututunan natin. But in a biblical
point of view ay wala po talaga itong kaugnayan sa future po natin. It has nothing to do with your future. Walang magagawa yung mga bilog-bilog na yan na suot mo at mga bilog na prutas. Actually, kompleto nga. Dapat 12 bilog na prutas. 12 iba-ibang prutas. Isipin mo mga kapatid, lahat yan nahahanapin mo sa palengke. Yung 12 uri ng prutas na bilog. Ilalagay mo sa mesa mo dahil sa paniniwala na maraming perang darating. Maglalagay ng pinya, mga nyug na tumutubo. Ayun ang mga kaisipan na inilagay sa atin ng komersyo. It is all about business. No? Pinagkakapirahan po ang New Year. At ang mga Pilipino naman ay nagkakandara pa sa paghahanap, pagbili ng mga bilog-bilog para baka sakaling ay dumami nga ang pera. But it has nothing to do with your future. Kahit anong dami ng bilog ang nandyan sa bahay mo, it has nothing to do with your future. Because your future, our future is in the hands of the Lord. Nasa kamay ng Diyos ang ating bukas. No? Siya po ang nakakaalam. Siya po ang nakakakita. At sinabayan mo ng sipag, nagtrabaho ka. No? Merong pagsisikap, merong pagtatyaga, pagsusumikap sa buhay. No? At darating talaga po ang katuparan ng mga pangarap po natin. Amen? So, bago po tayo magsimula, ay manalangin po muna tayo. I just want to have a very short prayer po. At ngayong gabi, bago tayo dadako sa ating mensahe, sa salita ng ating Panginoon. Let us pray. Lord, salamat po sa araw na ito. Panginoon, sa iyo lang kami nakadepende, Lord, ang buhay namin, nialay namin sa iyo. Ang aming bukas, ang aming future, Panginoon, ay nasa inyong mga kamay. Wala po sa mga paniniwala ng nakararami. Hindi ibig sabihin, Lord, ay lahat ng Pilipino ay gumagawa nito, ay hindi ibig sabihin kami gagaya din. Kami rin ay maniniwala sapagkat ang bukas namin ay nasa iyong mga kamay. Ang future namin, Panginoon, ay nasa iyong mga kamay. Hawak mo at kami sa iyo lamang kami umaasa. Sa iyo lamang kami nagtitiwala. Sa iyo lamang kami lalakad, Panginoon, sa iyong mga salita. At tunay nga na ang pagpapala mo, ang biyaya mo, ang protection mo ay patuloy mong ibubuhos sa aming mga buhay. Lord, anumang kabigatan ng taong 2020 na nadala po namin, Lord, iwinawaksi na po namin ito. Iniiwan na namin ito sa iyong mga kamay. Panginoon, we offer you everything, Lord, that what we have. Lahat po ng mga luggages ng 2020, sinusurrender namin ito sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami kung bit-bit pa namin hanggang ngayon ang mga luggages na ito. Bit-bit pa namin hanggang ngayon, Panginoon, ang mga kabigatang ito, Panginoon, ng aming puso. But Lord, tonight, Lord, we want to offer everything into your hands. Alam po namin, Lord, we are safe in your hands. We are safe in your presence. We are safe in your kingdom, Lord. Kasama namin kayo, Panginoon. Salamat po sa gabing ito, Lord. Samahan niyo po kami. Ikaw po ang maitaas sa kalagitnaan ng aming pagtitipon. Ang papuri ay sa iyo lamang. Balutin mo po kami ng iyong banal na dugo. Walang anumang mga aksidente mangyari sa amin ngayong gabi. We are protected by your presence, O God. Anything, Lord, any form of accidents, I rebuke it, I cancel it, Lord. We are protected and we are covered with your precious blood. I charge you, angel of the Lord, that bantayan ang lahat ng mga anak ng Diyos ngayong gabi. Samahan as we celebrate this new year, new blessing, new opportunity that is awaiting sa kaharian ng ating Panginoon. Salamat po, O Diyos. Luwalatiin po kayo. Sambahin po kayo sa gabi nito. Sa pangalan ni Jesus na po kami dalangin. Amen. Amen. So kapatid, ikaw ba ay excited na sa taong 2021? No, ang iba po ay talagang alis na sa 2020 dahil po sa maraming mga pagsubok, maraming mga nangyari, no? Lalo na ang pandemic. Talagang itong taon ng 2020 is talagang panahon ng mga calamity, ng pandemic. Di po ba, January pa lang, pumutok ang Taal Volcano. Nagkaroon ng maraming talagang sunod-sunod na mga pangyayari. Kung re-reviewin natin ang taong ito, no? Talagang marami pong mga malalaking event, no? Pero mga kapatid, may mas malalaking event na nag-aantay si Lord sa iyo ngayong 2021. No, just focus in Him, no? Tayo ay mag-focus lamang sa Panginoon. No,
sapagkat maraming sorpresa si Lord sa kanyang mga anak na nagtitiwala sa kanya. This coming year, 2021, is the year of Shalom. Taon ng kapayapaan, no? Taon ng kasaganaan, taon ng pagkalinga ng ating Panginoon, no, sa kanyang mga anak. So mga kapatid, ang bagong taon ay hindi araw para magsuot ng maraming sabi nila magsuot ng mga bilog o damit na may mga bilog, may mga drawing na bilog sa ating damit. Maglagay ng 12 klaseng prutas na bilog sa mesa. Maglagay ng bigas. Kanina pagpunta ko sa palengke, may nagtitinda pa ng uhay ng palay. Sabi ko, bakit pati palay binibenta? Yung hilaw pa na palay, no? At merong mga lucky charms na itinuturo ang komersyo sa atin na gusto nilang paniwalaan natin ang mga bagay na ito. But our future is in the hands of the Lord. Nasa kamay ng Diyos ang ating bukas. Remember po, Jeremiah 29 verse 11, sabi po niya doon, basahin po natin, Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Hallelujah! Ang ganda po ng pangako ng ating Panginoon sa mga nagtitiwala sa Kanya. Sabi niya, "For I know the plans I have for you." I know the plans. God knows His plans for you. May plano ang Diyos sa iyo, sa pamilya mo, sa kalusugan mo, sa pananalapi mo, sa negosyo mo, sa trabaho mo. God has a plan. No? Alam niyo mga kapatid, napakaganda po kung pakikinggan lang natin ng mabuti at pagbulay-bulayan ng salita ng ating Panginoon. Napakaliwanag po ang pangako ng ating Diyos. He has a plan. He has a greater plan for you. Kung nagpaplano ka, may mas magandang plano si Lord para sa buhay mo. Kaya secured ka na eh. Ikaw ay protected ka sa plano ng Panginoon. If you are walking in the Word of God, ikaw ay lumalakad sa salita ng ating Panginoon, ikaw ay secured. Your future is in the hands of the Lord. Nasa kamay ng Diyos ang bukas mo. Hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iwanan, sapagkat yun ang pangako niya. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Ano yung planong yon? Una, plans to prosper you. That is the first word that He mentioned in His promises. Yun ang unang plano ng Diyos sa atin. O tingnan mo, ang plano ng Diyos ay hindi ka magkulang. But His plan is to prosper you. Pag sinabing prosper, no, ay sa lahat ng aspeto ng buhay natin, ipoprosper tayo ng Panginoon. In our relationship, in the family, in our finances, in our health, no? There will be a greater manifestation of God's provision sa buhay po natin. No, sabi niya, plans to prosper you, number 1, and not to harm you. Pangalawa po ay para hindi ka ma-harm, hindi ka mapahamak, hindi ka masaktan, hindi ka magkamali. The plan of the Lord is not to harm you. No, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. His direction is really perfect. Perfect talaga ang plano ng Panginoon sa atin. No, kung makita lang natin ito, malakaran natin yung plano ng ating Panginoon, mapakinggan natin siya, magawa natin ang kalooban niya, mga kapatid. No, His plans for us is not to harm. And number 3 is plans to give us the hope. No, binibigyan tayo ng pag-asa ng ating Panginoon. Binibigyan tayo kaya wag kang malungkot, wag kang masyadong negative. No? For the Lord will give us the hope. May pag-asa sa lahat ng bagay, no? Kung ikaw ay nawawalan na ng pag-asa, palitan mo yang nawawalan ka ng pag-asa. God is always there to give you hope, no? And number 4 is and a future. O yan, mga kapatid, binibigyan tayo ng future ng ating Panginoon. So hindi lamang in order for us to be prosperous,
But God's plan for us is not to harm, to give us hope, and to give us the future. Kumpleto mga kapatid. Kumpleto yung plano ng Diyos sa buhay natin. No, una, His plans to prosper us. Ang plano niya ay pasaganain tayo sa lahat ng bagay. Ang ganda, no? Kaya hindi kailangang matakot, hindi kailangang mapanik, hindi kailangang mabahala, hindi kailangang mabalisa. No, sa kamay ng Diyos, He has a greater plan, He has a greater purpose sa buhay po natin. So wag kang mag-alala. No, si Lord ang nakakakita, nakikita niya ang sitwasyon mo ngayon. Nakikita niya ang pangangailangan mo, nakikita niya ang kalagayan mo. Huwag kang magpabilog sa mga bilog. Sa mga pungsoy-pungsoy, sa mga gumaganon, 'di ba sa tindahan may palakang pusa ba 'yun o palaka gumaganon-ganon, nag-aaya daw ng swerte. No, I don't believe in lucky charms, no? Hindi tayo naniniwala sa swerte. We are destined to be blessed by the Lord. Itinakda tayo ng Diyos na pagpapalain niya. Hindi na tayo kailangan umasa sa swerte. Hindi tayo alat tsamba, hindi tayo paswerte-swerte. Sigurado tayo sa Panginoon. Amen? Sigurado si Lord na tayo ay Kanyang pagpapalain. Na tayo ay Kanyang iingatan, na hindi tayo mapahamak. Na tayo ay Kanyang bibigyan ng pag-asa sa buhay. Na tayo ay Kanyang bibigyan ng bukas, ng magandang bukas. Hindi basta-bastang bukas lang ang nag-aantay sa atin. We are looking forward for a greater future ng buhay natin. Pati ang mga anak mo, kapatid. No, yung mga anak mo, i-bless siya ng Panginoon. Mamaya makikita po natin kung paano at kung bakit gusto ng Lord na tayo ay Kanyang pagpapalain. Basta makinig lang tayo, sumunod sa salita ng ating Panginoon, hindi tayo pasaway kay Lord. Hindi tayo disobedient sa Kanyang mga salita. We are listening, we are hearing His word, we are obeying His word, His instruction sa buhay po natin. Kumpleto rikados pag si Lord ang magpapala sa ating buhay. Amen? So kaya mga kapatid, napakahalaga po na tayo po ay magtiwala sa Panginoon. Na tayo ay umasa sa Panginoon. Na tayo ay makinig sa Kanyang mga salita. Sapagkat tayo ay Kanyang pagpapalain. So hindi tayo naniniwala sa mga swerte, sa mga lucky charms. No, marami, alam mo, sa Binondo, pag pumunta ka, nandyan lahat yung mga paniniwala. Yung mga Chinese, sila ang nagdala niyan sa atin. Kinomercialize po nila ang mga Pilipino pagdating sa paniniwala. No? Kasi yung mga Pilipino, because of the lack of wisdom, lack of understanding, dahil sa kakulangan ng kaalaman, nadadaya po tayo. Naiisahan tayo. No, kaya nga pati nga Pasko na commercialize, ang New Year na commercialize din. Lahat na commercialize na ang lahat. So lahat ng mga holiday sa Pilipinas, hinahanapan ng mga negosyante kung paano sila ay kikita. No, lahat yan is all about money, it's all about business. No, pero mo kung lahat tayo naniniwala sa mga bilog-bilog, hahanap ka ng damit na bilog, hindi sino ang kikita, 'di ba, yung mga gumagawa ng damit na may bilog-bilog. No? Yung mga prutas na bilog-bilog, saan galing lahat 'yan? Karamihan galing sa China. Mga apple, mga peras, lahat ng bilog, ubas. O sino nakinabang, sino ang yumaman, 'di ba sila? So baliktad, no? Pag naniwala tayo sa kanila, sila ang yumayaman. No? Si Henry C. ngayon, napakayaman, bagamat patay na siya. No, pero napakayaman ang kanyang pamilya dahil sa na-commercialize po nila ang mga paniniwala ng mga Pilipino. Tayo namang mga Pilipino, bilib na bilib. Paniwalang-paniwala tayo, pero wala namang nangyayari sa ating buhay. Kahit ilang taon na tayong naglalagay ng bilog sa mesa, ilang taon na tayong nagsusuot ng damit na may mga bilog-bilog, wala pa rin, ganun pa rin ang buhay. No, hindi nagbabago dahil po napaniwala tayo, nabilog tayo ng mga negosyante at napaniwala tayo dahil sa pagkaisipan, no, dahil because of the lack of knowledge. That's why it's all about wisdom. We are looking forward, we are looking tonight
in the Word of God about wisdom. Ang sabi ng Panginoon, no, wag nating kalimutan. My son, no, my daughter, Proverbs chapter 3, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart. So doon mag-uumpisa mga kapatid. Kailangan nating saliksikin ang salita ng ating Panginoon. Kailangan nating saliksikin ang katotohanan tungkol sa salita ng ating Panginoon para hindi tayo malinlang, para hindi tayo madaya, para hindi tayo mapaglalangan ng mga taong sobra ang paniniwala sa mga lucky charms, sa mga swerte-swerte, no? For they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity. So saan po, ano po ang susi ng kasaganaan ng ating buhay? Sa pamamagitan ng pagtupad, pagsasabuhay, pagsasapuso ng mga kautusan at mga salita ng ating Panginoon. So hindi yan sa pagsusuot ng damit na may bilog, paglalagay ng prutas na bilog sa mesa, hindi yan tungkol sa iba pang bagay na itinuro sa atin ng mga negosyanteng karamihan Chinese, no? Mga lucky charms. Pongsoy. Isipin nyo, ang pongsoy po ay napakalaki ng bayad niyan pagka ikaw ay magkonsulta sa pongsoy. Pag kay Lord ka nagkonsult, wala pong bayad yan, libre lang. Ika-guide tayo ng Panginoon, no? Sabi niya, for they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity. Let love and faithfulness never leave you. Bring them around your neck, write them on the tablet of your heart. So, dito po mga kapatid, iisa-isahin po natin kung gaano kahalaga ang salita ng ating Panginoon sa buhay natin para maging successful tayo. Para maging matagumpay tayo, ang susi ay nasa salita ng ating Diyos. Nasa Biblia. Wala po sa mga bilog-bilog. Huwag tayong magpabilog sa mga bilog-bilog. Nabilog ang maraming mga Pilipino na paglalangang tayo, nadaya, nalinlang tayo. Wala po yan sa paputok. Ang mga Chinese po, mahilig po silang mag-fireworks, magpaputok para daw mataboy ang mga malas. Umalis ang mga malas dahil sa ingay. So mag-ingay. Kanina may padaan-daan na motor dito sa bahay namin naingayan ako. Sabi ko, ang ingay naman yon. So, para daw mataboy ang mga malas. Wala po doon. Wala pong kaugnayan ang buhay natin, ang future natin sa mga bagay na ito. It's only a myth. Ito ay isang kathang-isip lamang. Ito po ay isang paniniwala. Ito po isang paniniwalang nag-aalis sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kasi kung doon ka na naniniwala sa mga bilog-bilog, maglagay ng bilog, hindi ka na maniniwala sa Panginoon. Ang pinaniniwalaan mo na, yung mga bilog-bilog ang magbibless sa iyo, hindi na ang Panginoon. Samantalang ang blessing nasa kamay ng Diyos, mga kapatid. Wala po yan doon sa mga bagay na nakikita at pinaniniwalaan natin. So tonight po, ngayong gabi po, ay number 1 na napakahalaga po para tayo pagpalain ng Panginoon. In order for us to be blessed by the Lord is trust in the Lord. Yun ang number 1, magtiwala ka sa Panginoon. Trust in the Lord. Proverbs 3, chapter 3, verse 5. Trust in the Lord with all your heart and lend not on your own understanding. So tayo po ay buong pusong magtiwala sa Panginoon at huwag sa sarili nating kaalaman, kaunawaan. Ang pagtitiwala natin ay sa Diyos lamang. Hindi dito sa mga bilog-bilog. Hindi tayo naniniwala, hindi tayo nagtitiwala yung ating future ay hindi nakasalalay sa mga bilog. So kaya mga Pilipino sa sobrang paniniwala ng paglalagay ng mga bilog sa loob ng bahay tuwing Pasko, hanggang ngayon yung bubong ng bahay may bilog pa rin. Ano yun? Mga gulong. Iniipit yung, sign ng poverty po yun. No, that is the sign of poverty. That is the sign that we are below, naiwan na tayo ng commercialization, umunlad na lahat, ang mga Pilipino ay naiwan pa rin. So kaya bakit po? Dahil sa paniniwala, because of that belief, dahil sa paniniwalang
tayo po ay payayamanin, pasasaganain ng mga bilog-bilog. No? So wala pong kaugnayan yung mga bilog, mga kapatid. Number one, in order for us to be blessed by the Lord is trust in the Lord with all our hearts. No, sabi niya, ano ang result? Do not be wise in your own eyes. Verse 6, in all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Tingnan mo, pagka tayo naglilin on, pagka tayo ay sumasandig, umaasa sa ating Panginoong Jesucristo lamang, no, sabi niya, He will make your paths straight. Itutuwid niya yung landas ng buhay mo. Hindi ka mamamali. Hindi ka basta-bastang maniniwala sa mga katuruan ng mga pagano. Those are pagans' teachings and practices. Yan ang mga tinuturo ng mga pagano. Yan ang mga naniniwala. Isipin mo yung pusang ribulto, kumakaway-kaway. Gayon. At pinaniwalaan nila na yun daw ay nagmamagnet ng swerte. Yung palakang maraming kagat na coins. No? Dati si Buddha, sikat na sikat. Diba? Yung maraming anak, yung kalbo. No? Malaki yan. Yun, attractive pasado yun dati sa mga Pilipino. Pero napalitan na marami nang pumalit. No? Yung mga bonsai, yung mga puno, mga lucky plants. Those are about money. Kino-commercialize po nila yon. Imaginein mo, yung matagal nang nagtitinda ng mga lucky charms sa Divisoria hanggang ngayon, nandun pa rin siya sa bangketa. No? Yun pa rin ang buhay niya. Hindi nagbago ang buhay niya. Sa kabila ng, hindi kung talagang lucky sa kanya yung mga bilog-bilog, mga lucky charms, di sana, binuhusan na siya ng maraming biyaya at nakaalis na siya doon sa kahirapan ng kanyang buhay. So kayo mga kapatid, huwag tayong magpapadaya. No? Gamitin natin yung common sense natin. Let us consult the Word of God, yung salita ng ating Panginoon. Number 2, do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. Pangalawa, huwag kang maging magaling sa pangsarili mong paningin. Sabi niya, matakot tayo sa Diyos at layuan ang kasamaan. So, yan ang pangalawa. Una, trust in the Lord. Pangalawa, do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. Layuan natin ang kasamaan. No? At huwag tayong magmagaling sa sarili lamang natin. Para sa ganun, hindi tayo mapahamak. Kaya tayo napapahamak sapagkat sa sariling galing tayo umaasa. Huwag tayong umasa sa sarili nating kakayahan. No, dapat sa Panginoon lamang tayo umaasa. Yung kapangyarihan, gabay at patnubay ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita ang siyang gagabay sa buhay po natin. Sabi niya, He will make your path straight. Yan ang sabi niya. Pangalawa, sabi niya, ano ang bunga nito? Sa verse 8, this will bring, pagka tayo raw ay hindi umaasa sa sarili nating galing, tayo ay may takot sa Panginoon na gumawa ng masama at nilalayuan natin ng kasamaan. Sabi niya, this will bring health to your body and nourishment to your bones. No, magiging malusog tayo, magiging malakas tayo physically. Hindi tayo sakitin pagka tayo po ay sa Diyos lamang umaasa. Pag kay Lord lang tayo umaasa, mga kapatid, sabi niya, this will bring health. Kalusugan po ang dala nito. Pag tayo ay lumalayo sa kasamaan, lumalayo sa kalikuan, lumalayo sa kasalanan, this will bring health to your body and nourishment to your bones. Pati yung mga buto natin. Mahirap yung may sakit sa buto. No? Mahirap po yun. Mapaparalyze po tayo. So number 3 po. Number 3. Una, trust in the Lord. Pangalawa, shun evil. No? Fear the Lord and shun evil. Matakot sa Diyos at layuan ng masama. Yan ang pangalawa. At huwag umasa sa sariling galing. No? Pangatlo, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Unahin mo ang Panginoon sa buhay mo. Kilalanin mo siya na siya ang pinaggagalingan ng lahat ng iyong pangangailangan.
Lahat ng dumarating sa yung blessing, i-honor mo si Lord. Especially yung first crops, first our harvest, no? With the first fruits of all your crops. No, pag kami po ni Pastora Mars, yung first fruit palagi, halimbawa, naggagawa siya ng mga cakes. Nung nagsimula po siyang gumawa nito, yung unang-unang benta niya, binigay niya lahat sa Panginoon. Ang tawag doon, first fruit offering. Inalay niya yung buong benta niya para sa kanyang experimental na cake, no? So ngayon, maganda na yung cake niya, binibless siya ng Panginoon. So kaya mga kapatid, yung first fruit, i-honor natin si Lord with our wealth. Lahat ng dumarating sa atin na blessing, mga kapatid, ay dapat alam mong sa Diyos ito galing. I-honor mo siya, ibigay mo ang para sa Panginoon. Na dapat alam natin yung principles ng tithes and offering, first fruit offering. Dapat alam po natin yon. Huwag tayong matatakot na magbigay sa Panginoon sa kanyang gawain. Bakit po? Si Lord ang may-ari ng lahat. Ba't ka matatakot? Hindi kalugihan na kung tayo ay nagbibigay sa gawain ng ating Panginoon. Hindi po yan kalugihan. Hindi ka mawawalan. Lalo kang dadagdagan ng Panginoon. Lalo kang i-bless. The more that we give your offering to the Lord, the more the Lord will bless your life. The more the Lord will bless your family. Lalo kang pagpapalain ng Diyos. Lalong ibubuhos ng Panginoon ang mga pagpapala sa buhay mo, sa pamilya mo. Makikita mo po mga kapatid, ma-enjoy mo yung blessing pag inuuna mo ang Diyos sa iyong buhay, inuuna mo ang Diyos sa iyong pagbibigay, no? Hindi tayo tumatakas sa ating responsibility in giving our tithes and offering. Lalo kang i-bless ng Panginoon. Kasi pangako niya yan, hindi naman ako nangako niyan eh. I am just telling you the truth. No? Sinasabi ko lang sa iyo ang katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Sabi niya, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Ano po ang magiging result? Sabi niya, verse 10, then your barns will be filled to overflowing and your vats will brim over with new wine. Sabi niya, yung kamalig mo ay mapupuno, aapaw. Yung mga bank account niyo, i-bless ni Lord yan, aapaw yan. No? At lahat ng mga utang, aalisin niya ng Panginoon sa buhay natin. Palalayain po tayo ng Panginoon. Amen? Pagka inuna natin si Lord sa ating buhay. Kaya nga, unahin si Lord sa buhay. Huwag nating tatalikuran, huwag tayong matakot. You know, kung nagsisimula kang matakot magbigay ng tithes and offering, ibig sabihin natatakot kang yung tiwala mo nawawala. Nawawala yung pagtitiwala mo sa Panginoon. Nawawala yung iyong pagsandig sa kakayahan ng Diyos na ikaw ay i-bless. Pwede ba yung hindi ka pagpapalain ng Diyos kung ikaw ay tapat sa Kanya? Kung tapat tayo sa Panginoon, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Pag blines mo ang Panginoon, mga kapatid, siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Doon po sa Psalms, tingnan po natin, Psalms 24, awit 24. Sabi niya, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Sabi po niya, the earth is the Lord. No, ang mundo ay pag-aari ng Diyos. At sabi niya, hindi lang ang mundo, kundi lahat ng nandoon, and everything in it, the world and all who live in it. So pati tayo, pag-aari tayo ng Panginoon. Ba't ka matatakot na magbigay sa gawain ng Panginoon? Si Lord ang magbibless sa iyo. Ibabalik niya sa iyo ang siksik, liglig at umaapaw na mga pagpapala. So huwag tayong matakot kasi when the time that you started to doubt, pag nagkaroon tayo ng pag-aalinlangan sa Panginoon in giving your tithes and offering, mga kapatid, nawawalan na tayo ng tiwala sa ating Diyos. No? We have to trust in the Lord. Kailangan nating magtiwala sa Panginoon, i-honor natin siya sapagkat sa Kanya nagmula ang lahat. So ano mangyayari? Sabi niya, then your barns will be filled to overflowing. Talagang aapaw. No, nasa Biblia po yan. Hindi, baka kala nyo, gawa-gawa ko lang.
Proverbs chapter 3 verse 10. So nasa book of Proverbs po tayo, chapter 3. Sabi yan, then your barns will be filled with overflowing. So mga kapatid, number 3, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Yun ang pangatlo. Una, trust in the Lord. Una, magtiwala sa Panginoon. Pangalawa, huwag umasa sa sariling galing. No, matakot sa Diyos na gumawa ng masama at layuan ang kasamaan. Number 3 is honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. No, at paapawin ng Diyos ang kamalig mo. No, yung imbakan mo ay ibibless ng Panginoon. Yung bank account mo, ibibless ng Panginoon yan. Pupunuin ng Panginoon yan. Hindi mawawala ng laman yan. No, kaya nga ako mga kapatid, nag-open ako ng micro savings account. No, it is a gesture that the Lord will bless our accounts. Anything that is connected in our life ay pupunuin niya ng Panginoon. Ibibless siya ng Lord. When we started to trust Him, the Lord will bless our life. Pagpapalain po yan ng Diyos. Kaya nga ang year 2020 sa amin is talagang living under the unlimited blessing of the Lord. Talagang unlimited. Iba po mag-provide si Lord, no? Ang ating Panginoon. Unlimited po talaga ang provision ng Panginoon. Talagang ganon mag-bless ang Panginoon sa kanyang mga anak na nagtitiwala sa kanya lamang. Dapat si Lord lang ang ating pinagtitiwalaan. No? So, number 3, honor the Lord. And number 4, do not despise the Lord discipline. Huwag nating baliwalain ang pagdidisiplina ng ating Panginoon. Why? Because the Lord discipline those He loves, as a father the son He delights in. No? So huwag nating baliwalain kung tayo ay itinutuwid ng ating Panginoon. We are so grateful. Thankful tayo kung itinutuwid tayo ng Diyos. 'Di ba? Hindi tayo nalulungkot kung tayo ay itinutuwid ng Panginoon ang ating buhay. Kasi kung dinidisiplina tayo ng Panginoon, ibig sabihin anak niya tayo, mahal niya tayo, because one of the sign na tayo anak ng Diyos, pinapaalalahanan tayo, dinidisiplina tayo. Kung hindi tayo dinidisiplina ng Panginoon, kung hindi tayo pinapaalalahanan ng Panginoon, abay, magtaka ka na. Baka hindi ka anak ng Diyos. Kasi anak lang ng Diyos ang dinidisiplina niya. Bakit niya dinidisiplina? May pakialam siya. Bakit? Anak niya tayo eh. Parang, Parang yung anak mo, bakit mo dinidisiplina? May karapatan ka sa kanya kasi anak mo siya. You have the right to discipline your children dahil anak mo siya. Ganon din tayo bilang mga anak ng Diyos. May karapatan ng Diyos na tayo ay paalalahanan, tayo ay idisiplinahin, ituwid, itama sa mga pagkakamali natin, sapagkat anak tayo ng Diyos. Hindi tayo anak sa labas. Tayo anak ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya, bakit? Because the Lord disciplined those He loves, as a father the son He delights in. So, kaya wag nating i-despise, wag nating baliwalain, wag nating kaligtaan, alalahanin ang mga paalala ng Diyos sa atin. Para lalo tayong i-bless ng Panginoon. Para lalo tayong samahan, lalo tayong palakasin, no, ng ating Panginoon. And number 5, blessed are those who find wisdom, who gain understanding. Blessed are those who find wisdom, those who gain understanding. So number 5 po, we have to seek wisdom from the Lord. Kailangan nating hanapin yung karunungan mula sa Diyos. It is always from the Holy Spirit. Wisdom is coming from the Holy Spirit. Wisdom is coming from the Lord. No, hindi yan nakukuha sa mga pamantasan. No, ang wisdom hindi ang galing sa school, hindi ang galing sa pag-aaral natin. It is coming from the Holy Spirit. No, i-reveal sa iyo ng Diyos ang mga katotohanan, that is wisdom. Para hindi ka maligaw, para hindi ka mapahamak, para mailayo ka sa mga kamalian ng buhay. No, itatama ka. Yung word ng Panginoon na sinishare ko po sa inyo ngayong gabi, that is wisdom.
Yan ay karunungan galing sa Panginoon, hindi po galing sa akin. I am reading directly from the Word of God. No, ini-expound ko lang sa inyo, but that is the Word of God. Yan ang salita ng ating Diyos. No, iniaral niya sa atin. Kaya ang wisdom doon, kung ito ay ating isa sa pamuhay. Ang wisdom kung ito ay ating i-receive. Kung ito ay ating tatanggapin, kung ito ay ating ipapractice, i-apply sa buhay natin. Lord, mga kapatid, receive this. Lord, I release the blessing of wisdom tonight. I release the blessing of understanding of your word. Lord, I release the blessing of obedience in the word of God right now in the name of Jesus sa lahat ng mga nakikinig na mga anak mo. In Jesus' name, I release it to you right now, kapatid, sa pangalan ng Panginoong Yesus. So, kaya mga kapatid, yung panglima, sabi niya, blessed are those who find wisdom. We have to seek wisdom from the Lord. Proverbs 3:14, for she is more profitable than silver and yields better returns than gold. So, ang wisdom ay mas mahalaga pa sa silver and gold. Why? Sapagat yan ang magdadala sa iyo sa tagumpay ng buhay mo. No, hindi masama mga kapatid kung ikaw ay nagninegosyo, you have now engaging in a business. Napakaganda po niyan, but you need wisdom from the Lord upang lalong i-bless ng Lord ang negosyo mo, yung trabaho mo. We have to seek wisdom, we have to seek guidance from the Holy Spirit, because without the Holy Spirit, without the presence of the Holy Spirit, hindi tayo magtatagumpay sa buhay natin. So kaya mga kapatid, tatandaan natin yung 5 mahalagang paalala sa atin ng Panginoon. Sa pagsalubong ng bagong taon, kailangan hindi tayo nabilog. Huwag tayong magpadaya, huwag tayong magpabilog sa mga pananalita ng mga magagaling mag-sales talk. Yung mga magagaling magbenta. Oy, naku mare, suswertehin ka nito. Lagay mo to dyan sa may lamesa mo. Para pagpasok, pagbukas ng pinto, papasok yung mga swerte. Ganon yung mga magagaling mag-sales talk, no? So, hindi tayo naniniwala doon. Hindi tayo, ang buhay natin, hindi swerte-swerte lamang, no? We are blessed because we are the children of God. Tayo mga anak ng Diyos, I am a child of God. No, kaya hindi ako pachamba-chamba. Dahil anak ako ng Panginoon. Sigurado ako na ako i-bless ko ako ni Lord dahil sinusunod ko ang kalooban niya sa aking buhay. So kaya kapatid, hindi tayo pachamba-chamba sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Sa buhay natin, hindi tayo pachamba-chamba sa ating araw-araw na buhay. No, tayo ay sigurado dahil kasama natin si Lord. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Hindi tayo iiwan ng Diyos. Hindi tayo pababayaan, hindi tayo kalilimutan. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Kaya ipapakita niya yung panibagong taon na darating, kasama pa rin natin ang Diyos. No? I-claim mo yan, kapatid, na ikaw ay sasamahan ng Diyos sa darating na taong 2021. No? Yung mga darating na pagpapala sa iyo, provision ng Panginoon yan. Ipapadala ng Diyos ang kanyang mga pagpapala sa buhay mo, sa kandungan mo. No? Kailangan marunong kang sumalo, marunong kang tumanggap. Marunong kang tumanggap, marunong ka ring magtanim sa gawain ng ating Panginoon para lalo tayong pagpapalain ng ating Diyos. So kaya ngayong gabi, mga kapatid, na hindi ko na pahahabain ng ating gawain sapagat alam kong abala kayo sa paghahanda ng pagsalubong ng bagong taon. Alam po ninyo, hindi masamang magkainan, pero yung mga kinakain natin, walang relasyon yan. Hindi yan related sa future na inihanda ng Panginoon sa atin. Yung kumain ka ng bilog, yung kumain ka ng malagkit para daw dumikit yung mga swerte. Chinese New Year o maraming tikoy. Kasi daw para dumikit yung mga swerte. Hindi ganon. Kahit mighty ban pa yan. Walang ano yan. Walang kaugnayan sa mga blessing, no? Because the Lord, you are destined to be blessed by the Lord. Amen? You are destined, no? Ikaw ay talagang itinakda ng Diyos na kanyang pagpapalain. Ikaw ay itinakda ng Diyos na kanyang pagagalingin. Ikaw ay itinakda ng Diyos na ikaw ay gagamitin niya para parangalan ang pangalan niya. So kaya huwag tayong magpabilog. Huwag tayong magpabilog sa mga bilog. No? Kailangan ng taon natin ay hindi tayo nabilog. No?
we fully trusted the Lord. Ang buong pagtitiwala natin ay sa Panginoon lamang. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Mahal ka ng Diyos, kapatid. Kaya ngayong gabi, magpipray po tayo. Ipunin mo ang iyong pamilya ngayon. I will release the blessing and prayer sa bawat pamilya ngayong gabi. No? At i-bless po natin ang bawat pamilya. Welcome po sa ating Senior Pastor, Pastor Del. Magandang gabi po sa inyo. At later on, mauna kaming mag-New Year sa inyo, Pastor. So, mauuna kami siguro mga 5 hours, no? So, sige po, tawagin niyo po ang inyong sambahayan, tawagin niyo ang pamilya. We will pray, no? Ako magpipray po ako, magpipray ko po kayo ngayong gabi po. Bago po palit ng taon, i-dedicate natin ang ating pamilya sa Panginoon, no? Maghawak-hawak tayo ng kamay. Kung wala yung pamilya mo, kung sino yung kasama mo diyan, we'll just have to believe in God's promises. Maniwala tayo sa mga pangako ng Diyos. No, sapagkat tapat ang Panginoon, hindi pa swerte-swerte, hindi pa tsamba-tsamba si Lord. Siguradong ikaw ay kanyang pagpapalain, kapatid. Yung pangako niya ay totoo, yung salita niya ay totoo. Wala pong pandaraya, wala pong kasinungalingan sa mga salita ng ating Diyos. Totoo po lahat ang mga pangako niya. Kailangan nating tanggapin, paniwalaan, kailangan nating lakaran, kailangan nating isa puso, isa isip, no? Kaya buong puso ko po at pagpapakumbaba sa kapurihan ng Panginoon na ipapatotoo sa inyo, mga kapatid, itong taon ng 2020. Ito po yung taon talagang na-amaze kami sa mga biyaya ng Panginoon. Napatunayan namin, kaya ang aming life verse ngayon ni Pastora Mars is Psalms 37 verse 19. No, actually nandito yan sa likod ng aking nandun pala sa isang damit, ano? Ano po yung nandun sa Psalms? Tingnan po natin, mga kapatid. Basahin ko po sa inyo, ha. Psalms 37. Bago po ako mag-pray, kung ready na po ang family nyo, kung ready na po kayo na mag-pray tayo, just say amen lang, no? And then we will pray together. Dito po, 37 verse 19. Psalms 37 verse 19. Sabi niya, in times of disaster, they will not wither. No? In days of famine, they will enjoy plenty. Yan po yung naranasan namin ni Pastora Mars at ng aming mga anak. In the days of famine, we enjoy the plenty of the Lord. Kaya mga kapatid, kung kailan pandemic, wala akong trabaho, wala kaming work dahil kailangan dito lang sa bahay, lockdown tayo doon naman namin nakita yung provision ng ating Panginoon. So kaya talagang ang Diyos natin ay tapat, ang Diyos natin ay mabuti, ang Diyos natin ay dakila. Kaya mga kapatid, ano ba ine-expect mo ngayong taon na 22? No? Ako po, ang ine-expect ko po ay greater pa ang mga ipapakita ng Diyos ng mga plano niya para sa buhay natin. Greater pa po ang lahat ng kabutihan niya na ipapakita sa atin na kanyang mga anak. Amen? Praise the Lord. So let us pray po. I will pray. I will declare a prayer of dedication and commitment po sa ating family. Ready na po ba tayo na magpipray? Ready na po. Kung ready na po, just say amen. Kung ready na kayo diyan, kapatid, magparamdam kayo na ready na, and then we will start to pray ngayong gabi. Amen. Kung ready na ang family, amen, ready na po. Sister Lency, ready na. So sino pa po ang ready na? Thank you. Ate Christy, ready ka na ba? Sa iba pang mga family diyan na si Melanie, ready na. So welcome po. Si Pastora Mars, ready na rin. So, praise the Lord. No? Sister Marian, ready na rin. Amen. So, ready na po tayo, and praise the Lord. I will start to pray, and then we will end our meeting tonight. No? At pasalamat tayo sa Panginoon. Okay, so kung ready na ang lahat, hawakan mo yung pamilya mo, maghawak-hawak po ng kamay, and I will pray. Ngayong gabi. Prayer of dedication ngayong gabi.
Hallelujah, hallelujah. Holy Spirit, Lord, we worship you tonight. We honor you. We want to give you praise and we give you glory sa lahat po ng mga nangyari sa taong 2020, Lord. Lord, lahat ng papuri ay ibinibigay namin sa iyo sapagkat itong taon ay ipinakita mo sa aming ikaw ay tapat. Sobrang ang katapatan mo ay naranasan namin. Ang kabutihan mo, ang kasaganaan mo, ang kapangyarihan mo, ang kadakilaan mo, naranasan po namin. Hindi mo kami pinagkulang. Lahat ng mga anak mo, mga kapatid ko, Panginoon, ay hindi mo pinagkulang. Hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami iniwan, hindi mo kami tinalikuran, Panginoon. You are faithful in your promises. Lahat po ng mga kapatid ngayon, kasama ko ngayong gabi, ngayong oras na ito, I just want to release the blessing and the prayer and declaration for this coming year, Panginoon. Lord, salamat po, hindi kami nagdidepende sa mga bilog-bilog. Ang aming pagdidepende ay sa iyong kapangyarihan. Ang aming pagdidepende ay sa iyong kadakilaan. Ang pagdidepende namin sa iyong kasaganaan, sa iyong kaharian. Dakila at makapangyarihan ka, that the kingdom of God will manifest in our family, that the kingdom of God will manifest in our finances, Lord. Ang iyong kaharian ay makita sa aming pamilya, sa aming relasyon, makita sa aming kalusugan, Lord, that the kingdom of God will manifest in all aspects ng buhay po namin, maranasan po namin ang iyong kapangyarihan. So Lord, tonight, I release and I declare, Lord, in the name of Jesus, sa lahat ng iyong mga anak na nakatune in ngayon, nakakonect, mga nanay at tatay, mga kabataan, mga lalaki at babae, Lord, I release the abundance of your kingdom will continue to flow, Lord, sa lahat ng mga tahanang nag-receive ng iyong salita ngayong gabi. I declare that in the name of Jesus, Lord, hindi mo pagkukulangin ang iyong mga anak sa lahat ng bagay, Panginoon, na kailangan po nila. Financially, physically, emotionally, Lord, and higit sa lahat, spiritually. We will be rejoicing in your presence. We will be rejoicing in your care, in your provision, O God. Lord, we are looking forward that this year, O God, ay taon ng kapayapaan, taon ng kasaganaan, taon, Panginoon, na mapupulfill ang lahat ng mga pangako mo sa buhay ng iyong mga anak. Lord, marami po kayong pagagalingin ngayong taon, marami po kayong pasasaganain, marami po kayong iaangat ang kanilang buhay, Panginoon. There will be an extravagant promotion and manifestation of your provision sa iyong mga anak. There will be healing, Lord, in every family, O God. May kagalingan, may kagalakan. There will be rejoicing in every family. Panginoon, Lord, hallelujah, I declare, Panginoon, may makaka-receive ng bagong sasakyan, may makaka-receive ng mga bagong gadget, Panginoon, in the name of Jesus, Lord. Mayroong renovation ng bahay, Panginoon, in the name of Jesus. Mayroong makakabili ng bagong lupa, Panginoon. I declare in the name of Jesus, Lord, that everything that has been proclaimed and released tonight, Lord, I seal it with the blood of Jesus. Hindi po ito agawin ng kaaway, Panginoon, but for your glory and for your honor. Ang lahat ng ito ay mangyari, Panginoon. Sa pangalan mo, maparangalan ka, maluwalhati ka sa buhay ng iyong mga anak. Let your kingdom come and let your will be done in our family, in our relationship, in our finances, Lord, as it is in heaven. Kayo po ang mag-glorify, kayo po ang aming ipapatutuo, Panginoon. Hindi po yung mga bilog-bilog, hindi po yung mga lucky charms, kundi ikaw, Panginoon, ang nagtakda ng lahat ng bagay na ito sa iyong kapurihan, sa iyong kaluwalhatian, sa iyong kadakilaan, maparangalan, ang dakilang pangalan. Ang pangalan, ang pinakamataas na pangalan, ang dakilang pangalan, ang makapangyarihang pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo, ang aming Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Kaya ngayong gabi, Panginoon, Lord, salamat po sa buhay ng iyong mga anak. Ang kanilang pananampalataya sa iyo, Lord, ay lalo mo pang palaguin, patatagin, palalimin pa. Lalo nilang makita, maranasan ang katotohanan na nagmumula sa iyo lamang, O Diyos. Lord, I declare covering with your precious blood. Lahat po, Panginoon, ang itinakda mo sa iyong mga anak ay mangyari, maranasan nila, hindi maaagaw ng kaaway, hindi na nakawin ng kaaway, Panginoon, but they will enjoy plenty, Panginoon, this coming New Year, 2021. Lord, lahat po ng gawa ng kaaway, lahat pandarayan ng kaaway, lahat ng panlilinlang ng kaaway, inaalis po namin iyan sa aming buhay, sa aming pamilya, in the name of Jesus. Lord, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, we are protected, Lord, in your care. We are protected, Lord, in your arms.
Iyayakapin mo kami, iingatan mo kami sa paglakad namin, Lord. Hindi kami mapapahamak, hindi kami magkakamali, but there is prosperity and victory, Lord, in our life, in our entire family, Panginoon. Ang mga magulang, ang mga anak, Panginoon. Wala po, Panginoon, mga anak na mamamali sila ng pipiliin ng kanilang future na partner, Panginoon. Yung mga kabataan, Lord, hindi sila mapapahamak. Lord, I rebuke yung mga premarital sex, oh God. Lord, yung mga kabataan, hindi sila mapapahamak sa pakikipagrelasyon. You will preserve their physical bodies, Panginoon. Hindi ma-exploit ng kaaway ang kanilang katawan. Panginoon, mananatili silang malinis, mananatili silang hindi po sila ma-engage sa anumang mga sexual activity, Lord. But in the name of Jesus, gagamitin mo ang mga buhay ng mga kabataang nakakonect, Panginoon, sa iyong kaharian to advance your kingdom, O God. Lord, I declare in the name of Jesus, Lord, marami pang mga kaluluwa, marami pang pamilya ang lalapit sa iyo, kikilala sa iyo, mananampalataya sa iyo, susunod sa iyong dakilang pangalan sa kanilang buhay. Salamat po, Ama, sa gabing ito, luwalhatiin po kayo, dakilain po kayo, Panginoon, sapagat kayo ay tapat, kayo ay mabuti, kayo ay saganang magbigay, at kailanman hindi mo kami sinusumbatan, Panginoon. Lord, iniaalay ko sa iyong mga kamay ang buhay ng iyong mga anak ngayong gabi, ngayong oras na ito. Lord, ang kanilang mga pamilya, ino-offer namin sila sa iyo, Panginoon, with your precious blood. I-cover mo po sila, ang lahat ng mga pamilyang kasama ko sa oras na ito, Lord. I release the blessing of your protection over every family, Lord. Kahit po yung mga nasa ibang bansa, kahit po yung nasa Amerika, nasa Middle East, nasa Japan, Panginoon, nasa Europe, Lord, lahat po nang nag-connect ngayong oras na ito, Lord, I declare and I release the blessing of your protection, Lord, upon every family, Lord, ang mga kapatid po namin sa pananampalataya. We thank you, Jesus. We give you glory tonight. Lord, purihin ang iyong dakila at banal na pangalan. Mabuti po kayo sa amin at kailanman hindi kayo nagbabago. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat-lahat ng pasasalamat, lahat-lahat ng pagpupuri, lahat-lahat ng pagluwalhati, at pagdakila, Panginoon, lalo na yung mga kababayan namin, Lord, na malayo sa pamilya, yung mister po nasa abroad, yung misis po nasa abroad, para lang sa pamilya, Lord. Dalangin po namin, bigyan mo sila ng kapayapaan, bigyan mo sila ng kalakasan, Lord, na malagpasan nila ang kalungkutan, O Diyos, ng mga kababayan naming OFW sa kanilang pangungulila sa kanilang pamilya, ay magtagumpay po sila, Panginoon, dahil kasama ka po nila, O Diyos. Hindi sila mahulog sa kapahamakan, hindi sila mahulog sa tukso, Panginoon. They are protected with your hands. They're covered with your arms, Panginoon, in the name of Jesus. So Lord, sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng ito na may pasasalamat at pagpupuri at pagdakila sa banal na pangalan, ng dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. I just want to release the benediction, mga kapatid. At ngayon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, at ang pakikipagpisa ng Banal na Espiritu ay mapa sa ating lahat mula ngayon sa muli nating pagkikita. Next year na po yan. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. And everybody will say and shout, Amen! Amen! Purihin po ang Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Praise the Lord! So mga kapatid, see you next year na po. Magkita-kita tayo next year. And let us rejoice. Happy New Year, everyone. No, Happy New Year sa inyong lahat. Kay Melody, Happy New Year. Sister Marife Oclarino, nasa Hawaii. Happy New Year, Gilbert. Happy New Year sa iyo. Happy New Year sa lahat, no? At gawin nating safe and sound ang celebration ng New Year. Walang maggagamit ng paputok. Delikado po yan. At kung meron po tayong mga activity this coming January, mag-aantay po ako ng instruction ng ating senior pastor. Kung meron tayong prayer and fasting, then makikijoin tayo, no? So, tandaan natin yung maraming blessing ng Panginoon itong taon ng 2021. Excited na po ako sa gagawin ng Panginoon. Marami po siyang sorpresa sa kanyang mga anak. So, ready na po tayo. Na-unbox na natin yung mga gift natin from the Lord this year. Binuksan na ng Panginoon ang ating understanding about His Word. So marami pang revelation ng Panginoon sa atin itong taong 2021. Just preserve yourself. Just protect yourself.
Huwag tayong makipamatok sa sanlibutan. You know, malapit nang dumating ang Panginoon, nais niyang madatnan tayong namumuhay ng malinis at tapat sa pangako ng ating Panginoon. So salamat po. Happy New Year po sa inyong lahat. No? Huwag na ho kayong tumalon. Hindi na po tayo tatangkad. Hindi na madadagdagan ng kahit tumalon tayo ng tumalon. So Happy New Year kay Sister Rosalinda Tejada. No? Alam ko from Rizal. No? Sino pa mga bago natin na mga kasama dito. No? So salamat po sa Panginoon. No? Bye-bye po sa inyong lahat. No, sa Diyos po ang lahat ng papuri. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian, no? Talagang napakasarap magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Masarap. Ay, Ate Susan, Pastora Susan, nakahabol. Happy New Year po sa inyo diyan sa Bohol, no? So mayroon tayong Bohol, mayroon tayong Rizal, may Manila, may Cavite, may Qatar, mayroon Taiwan, meron tayo Hawaii, so Japan. Happy New Year po sa inyong lahat. No? Salamat po ng marami at mahal po tayo ng Panginoon. Ang motto po natin, continue to share the word and bring change to the world. Amen. So, in 3, 2, 1, 0. Bye-bye po. Sa mga taga-Pangasinan pala. So, Happy New Year po sa inyong lahat dyan. At Mindoro, meron din. So, salamat po ng marami. Mahal po namin kayo. Mahal din po tayo ng Panginoon. Salamat po.